Yes, 101% po. Dapat po talaga papanagutin yung mga bastos, mga nangharas, ng bullied. Kasi hindi po yung protest, hindi po yung matatawag na protest. Protest, dapat mag-stick sila doon sa pinoprotesta nila. Yun sa pambabatikos nila sa gobyerno. Pero iba po ang usapan kapag yung ina-attack mo na yung isang tao. Ah, ano na po yun eh, bullied and harassment na. Nag-cross na sila sa harassment. So dapat talaga mapanagot. Dapat po nating pigilan. Itigil na po yung mga ugaling aso ng mga Pilipino. Ang daming naimpluwensyahan po ng mga Duterte, ng mga naging ugaling aso. Nakakahiya po sa mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Nagkakalat sila, di ba, sa Hong Kong, sa Middle East, Canada, Japan. Nagkakalat po sila ng kahihiyan sa Europe. Pwede ka mang batikos eh. Normal po ang pambabatikos sa gobyerno. Nangyayari po yan sa buong mundo, sa buong bansa. Mga nagpo-protesta ng mga ibang lahi sa bansa nila. Normal yan. Pero yung kabastusan, pagbabanta, pagmumura, kapag napikon, magbabanta, na ititigi ka. Hindi na normal, hindi na po nakakahiya na po. Kami mga Filipino community dito sa ibang bansa, hiyang-hiya na po kami sa pag-uugali sa mga asal-aso na ginagawa ng ibang kababayan natin. Kung pwede lang ang itakwil di ba? Dapat po talaga maparusahan para po matigil na po yung kabastusan nila. Magbalik tayo dun sa mga nakaugalian natin. Di ba? Mga batang 80s, 90s, yung mga nakaugalian natin, marunong tayong rumespeto. Ang daming nagdaan na presidente hanggang kay Digong. Rumespeto kami. Rumespeto po kami. Hindi kami nagmura. Hindi ako ng batikos eh. Diba? Kahit nakita ko nagtutumbahan yung mga kapwa ko Pilipino. Kapwa ko po Pilipino. May mga bata, may mga inosente, mga nagtutumbahan sa kalsada, namamatay. Pero hindi ako kumibo. Hinayaan ko matapos yung termino. Meron bang Chinese na namatay? Wala. Pinalaya, oo, mga drug lords. Pero ito, grabe po yung ginagawa nila na ito sa panahon ni PBBM. Gigil na gigil sila, pikon na pikon sila kasi hindi nila kayang pababain si PBBM. Hindi nila kayang pababain, palabasin ng Malacanang. Kaya gigil na gigil po sila. Kasi yun ang itinanim sa puso at isipan nila ng mga Duterte. Kailangan galit sila. Diba? Tama ba yun? So ayan, abangan po natin yung gagawing aksyon ng ating ambassador dyan sa Canada. Makikipag-ugnayan sa gobyerno ng Canada, makuha ang mga pangalan. Tandaan po, may criminal case po yan. At if pag nalaman na yung pong kanilang hawak mga hindi kumpletong dokumento ang hawak nila, deportation po yan deportation po yan. At yan po ay kung mapatunayan na severe yung kanilang harassment na yan, is kahit meron po silang permanent residence, marirevoke po yan at deportation po yan. So good luck. Aral po yan sa mga ibang kababayan natin na wag natin i-compromise ang sarili natin, ang ating status, ang ating pamilya para sa isang politiko. Hindi po sa isang tao lang tayo naglilingkod. Kailangan po magmalasakit tayo sa buong Pilipino, sa buong bansa, hindi po sa isang politiko.